Benis Pancitan, ang pamana ang isang mangkok ng mami. Katapusan ng Pebrero, malamig pa rin ang simoy ng hangin ng umaga. Sa ilalim ng ilaw poste sa isang parke, 28 taong gulang na kambal na babae, nakasuot ng manipis at punit-punit na jacket, ang tahimik na nakhahati sa isang pandesal na may pulang stika ng diskuwento. Unti-unti nilang kinakagat na tila pinahahalagahan ang bawat piraso dahil ito ang kanilang hapunan ng gabing iyon. Nasaksihan ang takpong iyon, si Mang Ben, isang 67 taong gulang na mayaring ang Pancitan, ay napalingon at napabulong. Mga ineng, wala ba kayong mami? Si Mang Ben ay baon sa utang na halos 2 milyong piso at tinanggihan na ang huling pagtatangka niya sa pautang. Halos isasara na ang kanyang tindahan, ngunit hindi niya kayang ipagwalang bahala ang mga nangangailangan. Ganon si Mang Ben. Dinala niya ang nga bata sa kanyang tindahan at inalok sila ng mainit na mami. Kumain ang nga kambal na parang gutom na gutom. Pagkatapos, isa sa kanila ang bumulong. Katulad pong lasa ng mami na niluto ni tatay. Huminto ang pagalaong kamay ni Mang Ben. Ang isang mangkoeng mami na iyon ang naksimulang tahimik na baguhin ang kapalaran ng isang maliit na pancitan na malapit ng magsara. Pebrero, at nananatili pa rin ang lamig ng hangin. Alas 5 umaga, halos hindi pa sumisikat ang araw. Tahimik ang palengke. Isang tindahan lamang ang nagbibigay ng mahinang ilaw, ang Benis Pancitan, ang lumang karatulang gawa sa kahoy, na may matitik na nabura na sa ilang bahagi, ay sumasalamin sa 40 taon nitong pagkakatatag. Si Mang Ben, 67 taong gulang, ay may maikling buhok na puti at suot ang kanyang lumang chamisa de chino. Gamit ang kanyang malalaking kamay, nilalamas niya ang masa at hinihiwa ito, pare-pareho ang kapal, pare-pareho ang lapat. Ang kanyang karanasan sa paggawa ng noodles ay nakakintal na sa kanyang bawat galaw. Ang sabaw ay luto na. Pinaksama ang kombu at katsuobushi, siyawid at pinatuyong isda, na maaring palitan ng lokal na panglasa tulad ng bagong o isda, at hinaluan ng isang espesyal na toyo mula sa Batangas. Ang toyo na ito ay gawa ng isang maliit na producer na gawa kamay, at simula pa nang itatak ang tindahan ay iyon na ang pinakasentro ng sabaw ng Benis Pancitan. Bago itayo ang Benis Pancitan, si Mang Ben ay isang ordinaryong empleyado ng opisina. Ngunit dahil sa araw-araw na pagmamadali mula umaga hanggang gabi, nahimatay siya sa sobrang trabaho sa edad na 27, panandalian siyang nagpagalagala sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang nasa ospital, nakahiga sa kama, patuloy niyang inisip, ano ba talaga ang gusto kong gawin? Pagkatapos, nakalabas siya sa ospital at doon niya nakilala ang isang mangkok nga mami sa isang pancitan. Sa sandaling sumipsip siya nga sabaw na paya siya, ang mainit na lasa ay unti-unting kumalat sa kanyang puso na nawawalan nga direksyon. Talaga bang napapainit ng masarap na mami ang puso ng tao? Agad siyang nagbitiw sa kanyang trabaho. Pagkatapos, 3 taon siyang nag-ensayo sa isang pancitan. At nang makabalik sa kanyang bayan, itinatak niya ang Benis Pancitan. Ang kanyang asawang si Aling Nena ay hindi sumalungat sa kanyang desisyon at sinabi, susuportahan din kita. Kaya nagsimula ang maliit na tindahan na may 8 upuan sa counter at 2 mesa. Si Aling Nena ay masayahin at mahusay makitungo sa mga tao. Naalala niya ang mga pangalan ng kanilang mga suki at ang mga balita tungkol sa kanilang pamilya. Ang kanyang presensya lang ay nagpapabuhay na sa tindahan, ngunit hindi sila nakaanak. Sinubukan nila ang fertility treatment ngunit hindi sila pinakpala. Isang gabi, nang hindi nagtagumpay, ang isa sa kanilang paggamot, tahimik na umiyak si Aling Nena. Pinunasan niya ang luha at ngumiti. Parang ang tindahan na ito ang anak natin. Ano? Nga, sagot ni Mang Ben. Mahirap alagaan pero napakagandang anak. Simula noon, inalagaan nila ang Benis Pancitan na parang sarili nilang anak. Ngunit, 10 taon na ang nakalipas. Namatay si Aling Nena sa sakit na cancer. Sa huling araw habang hawak ang kamay ni Mang Ben, mahina siyang bumulong, Benis Pancitan,
pakiusap, alagaan mo. Tumango si Mang Ben ng paulit-ulit, hindi makapagsalita dahil sa luha. Simula noon, mag-isa niyang pinrotektahan ang tindahan. Ang pang-araw-araw na gawain ni Mang Ben ay ang maglakat-lakat sa parke malapit sa kanyang tindahan pagkatapos magsara. Nung buhay pa si Aling Nena, kaugalian nilang makwentuhan habang nilalasap ang simoy ngang hangin sa gabi. Kung anong klaseng customer ang dumating o kung gaano kaganda ang lasa ng sabaw sa araw na iyon, kahit wala na si Aling Nena, patuloy siyang gumagala sa bayan at nakikipag-usap sa kanyang isip. Ngayon, mahina pa rin ang mga customer. Ang operasyon ng tindahan ay nagiging mas mahirap bawat taon. Dalawang malalaking pancitan chain ang nagbukas sa dulo ng palengke at kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng customer. Ang utang ay umabot sa PHP 1,000,000. Humingi siya ng karagdagang pautang sa kooperatiba ngunit tinanggihan. Kung siya ay bata pa, makakaya niyang bayaran ang halaga, ngunit sa edad na 67, pinagdudusahan ni Mang Ben ang katotohanan na hindi niya alam kung ilang taon pa siya makakapagtrabaho. Ang bigat ng pagkasira ng tindahan na parang anak nilang maasawa ay bumibigat sa kanyang puso gabi-gabi. Paumanhin, bulong niya, parang hindi ko na mapoprotektahan ang tindahan natin. Ang munting bulong ni Mang Ben ay huminto nang mapansin niya ang dalawang maliliit na anino sa ilalim ng ilaw poste sa parke. Nang lumapit siya, nakita niya ang dalawang batang babae na makapareho ang mukha, halos 8 taong gulang, na makatabing nakaupo sa bangko. Ang manipis nilang jacket na hindi angkop sa lamig ng panahon ay lukot na at punit-punit kahit sa malayo. At sa kanilang kamay, may isang pandesal na may dilaw na sticker ng kalahating presyo. Ayan, hati tayo, sabi nga isa. Salamat, sagot ng isa pa. Unti-unti silang kumagat gamit ang maliliit na bibig. Mukhang ito ang hapunan ng batang ito. Malapit na kaya matapos si Mama. Kaunti na lang. May ilaw pa rin ang tindahan ni Mama. Tumingin si Mang Ben sa tinuturo ng batang babae at nakita ang isang supermarket sa kabilang kalye. Sa ganoong kalamig na gabi, sa parke, dalawang maliliit na bata ang nag-isa, nahahati sa isang pandesal na may kalahating presyo at naghihintay sa kanilang ina. Nagulat si Mang Ben nang mapansin niyang ang kanyang mapaa ay lumapit sa kanila. Mga ineng, wala ba kayong mami? Bigla niyang nasabi. Ha? Nagulat sila. Pasensya na at nagulat ko kayo. Ako ay isang mami vendor, paliwanag ni Mang Ben. Ngayon, marami pa akong tirang pansit at hindi ko alam kung anong gagawin. Habang ang isa sa mga batang babae ay tinititigan si Mang Ben ng may pag-iingat, ang isa naman ay lumiwanag ang mukha. Gusto ko po ngang mami, pero bawal po sumama sa hindi kilala. Pero gutom na po ako sa pandesal lang, di ba, Maya? Tumango si Maya. Ano po ang pangalan ninyo at ilang taon na kayo? Tanong ni Mang Ben. Ako po si Mila, 8 taong gulang po. Ako naman po si Maya. Kambal sila. Opo, masiglang sagot ni Mila. Kabaliktaran ni Mila, si Maya ay medyo kinakabahan pa, ngunit nang makapasok sila sa palengke at makita ang karatulan ng Benis Pancitan, tila nakahinga siya ng maluwag. Sige, pasok kayo, umupo at maghintay. Binuksan ni Mang Ben ang pinto at pinapasok ang dalawa sa tindahan. Wow, ang init, sigaw ni Mila. Tumayo si Mang Ben sa kusina, pinainit ang natitirang sabaw, niluto ang noodles at nagprito ang gulay. Heto na, inilapak niya ang malaking mangkok ng mami sa counter at umusbong ang usok. Pwede po ba kaming kumain ng marami? Mahiyain tanong ni Maya. Oh, kain lang kayo ng marami. Kain po tayo. Pagkatapos magdasal, kinagatan ni Mila ang gulay, habang si Maya naman ay sumipsip ng sabaw at pumikit. Ang sarap, ang init, kumain ang dalawa ng buong puso. Inubos ang bawat patak ng sabaw. Salamat po sa pagkain. Masaya ako at naubos niyo. Sa sandaling iyon, mahinang bulong ni Maya, katulad po ang lasa ng mami na niluto ni tatay. Lolo, ginamit niyo po ba ang toyo mula sa Batangas? Hindi makapaniwala si Mang Ben sa narinig. Ang toyo mula sa Batangas.
bakit alam ngang isang 8 taong gulang na bata ang tungkol sa toyo na iyon? Sagot ni Maya ng may bahagyang kalungkutan, si tatay po ay nagmamami din. Ang mami po ni tatay ay laging may ganitong lasa. Sabi po ni tatay, ang toyo mula sa Batangas ang ginagamit niya. Ganun ba? Ngayon, malapit ba ang tindahan ng tatay niyo? Wala na po si tatay. Namatay po siya 2 taon na ang nakakaraan. Ganun ba? Pasensya na sa pagtatanong. Sa sandaling iyon, tumingin si Mila sa labas ng bintana. Ay, nawala na ang ilaw sa tindahan ni Mama. Kailangan na po naming umuwi. Salamat po sa pagkain. Yumuko ang dalawa at mabilis na lumabas ng tindahan. Teka, bumalik kayo. Tinangkang habulin ni Mang Ben. Ngunit ang maliliit na anino ni Maya at Mila ay nawala na sa dilim ng kalye. Bumalik si Mang Ben sa tindahan at tinitigan ang walang laman na mangkok sa counter. Muli, masaya siya dahil inubos ng mga bata ang bawat pataang sabaw. Pagkatapos, nagbukas ang pinto ng tindahan na gumagawa ng ingay. Pasensya na po. May tao pa po ba? Isang batang babae ang humahangos na pumasok sa tindahan. Sa likod niya, sumisilip sina Maya at Mila. Ay, ikaw ba ang nanay ni Maya at Mila? Opo, ako po si Aling Celia. Nabalitaan ko po na kumain ang maanak ko ngami kanina. Maraming salamat po. Ang bayad po kinuha ni Aling Celia ang kanyang pitaka, ngunit huminto ang kanyang kamay. Alam ni Mang Ben, sina Maya at Mila, ang pandesal na may kalahating presyo at ang kilos ni Aling Celia. Tiyak na salat sila sa buhay. Ngumiti si Mang Ben at kinuway ang kanyang kamay. Hindi kailangan ng pera. Ang pinakain ko ay mga tira lang naman ngayon. Itatapon lang naman iyon. Kaya nagpapasalamat ako at kinain ni Maya at Mila. Pagkatapos, huminga ng maluwag si Aling Celia at yumuko. Maraming salamat po talaga. Nang aalis na si Aling Celia, tinawag siya ni Mang Ben. Teka, hindi ka ba kakain, Aling Celia? Naku, nahihiya po ako at wala po akong pera. Kaya nga tira lang, hindi iyan dapat bayaran. Tumawa si Mang Ben at yumuko si Aling Celia ng may pakalito. Pagkatapos, masiglang nagsalita sina Maya at Mila. Kain ka na rin. Mama, magugulat ka. Ang sarap po ngami ni Lolo. Nag-alinlangan si Aling Celia, ngunit nang makita ang mukha ng kanyang maanak, ngumiti siya ng mahina na tila sumusuko. Sige po, salamat po sa alok. Sige, heto. Nang ilapak ang mami sa kanyang harap at sumipsip siya ng sabaw, huminto ang paggalaw ni Aling Celia. Ang lasa na iyon, biglang bumuhos ang luha sa mga mata ni Aling Celia. Mami ni Dante. Tumango si Maya sa tabi niya. Di ba nagulat ka? Katulad ng lasa ni tatay. Ang asawa mo rin ay nagmamami? Opo, sagot ni Aling Celia habang pinupunasan ang kanyang luha. Sinimulan niyang ikuwento ang tungkol kay Mang Dante. Nakilala ko po ang asawa ko sa Maynila noong estudyante pa kami. Pareho po kaming taga-probinsya kaya po kami nakasundo. Pagkatapos po, ikinasal kami. Pero gusto niya pong magtayo ng sarili niyang pansitan. Kaya po nag-quit siya sa trabaho at nag-ensayo ng ilang taon bago niya naitayo ang kanyang tindahan. Wow, katulad ko, sabi ni Mang Ben. Pero bakit kaya gusto niyang magtayong pansitan? Dahil po dati, nung naghihirap pa siya bilang high school student, nailigtas daw siyang isang mangkok ng mami. Hindi po niya gaanong detalyado ikinuwento ang nangyari noon. Ngunit lagi po niyang sinasabi, ang simula ng aking mami ay ang lasa ng mami sa tindahan ng isang taga rito. Gusto ko po balang araw na makapagpasalamat. Ganun ba? Pero bigla po siyang namatay 2 taon na ang nakakaraan. May simpleng insurance lang po siya at ang counting iPhone namin ay naubos sa pagbabayad ng utang at sa gastos sa pagbaklas ng tindahan. Inisip ko po na kung mananatili ako doon, kaya po dinala ko sina Maya at Mila at bumalik ako sa aming bayan. Pasensya na po sa pakwento ng mahaba sa isang tao na kakikilala ko lang. Ayos lang, siguradong napahirapan ka. Ngayon, nakatira ka ba sa bahay ng mga magulang mo? Hindi po, patay na rin po ang magulang ko. Pagkatapos, kinuha ni Aling Celia ang kanyang cellphone. Ito po ang asawa ko.
Sa sandaling nakita ni Mang Ben ang larawan sa screen, may konektado sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Nakita niya ang mukhang batang lalaki sa larawan na kumakain ng mami at umiyak. Siya ba ang estudyante nun? Nanginginig ang boses ni Mang Ben. Oh, maga 20 taon na ang nakakaraan. Isang malamig na gabi, may isang batang lalaki na gutom at nakaupo sa harap ng tindahan ko. Sabi niya, wala siyang nakain simula kahapon, kaya hindi ko siya kayang ipagwalang bahala. Pinakain ko siyang mami. Habang nakukuwento, malinaw na naalala ni Mang Ben ang araw na iyon. Ang batang lalaki, pagkatapos kumain, ay pinunasan ang kanyang luha at sinabi, gusto ko po balang araw na gumawa ng mami na makapagpapainit ng puso ng tao. Ganun ba? Sige, magsumikap ka. Ngumiti si Mang Ben at nagpaalam sa kanya. Hindi niya tinanong ang pangalan niya at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos. Ang batang lalaki na iyon, si Dante po pala ang pangalan niya. Muling bumuhos ang luha sa mga mata ni Aling Celia. Ang taong gusto po niyang pasalamatan ay ikaw pala, Mang Ben. Hawak ni na Maya at Mila ang kamay ng kanilang ina ng walang imik. Napakakaibang tadhana, bulong ni Mang Ben. O nga po, tumango si Aling Celia habang pinupunasan ang luha. Nagtatrabaho ka ba sa supermarket dun? Opo. Nagde-deliver po ako ng diaryo sa umaga at pagkatapos po, nagtatrabaho ako sa supermarket mula umaga hanggang alas 9 ng gabi. Napakagaling mo, kaya po, inaantay ni na Maya at Mila sa parke gabi-gabi. Paulit-ulit ko na pong sinasabi na mahintay sila sa bahay, ngunit nagdilim ang mukha ni Aling Celia. Pero nalulungkot po kami, Mama. Gusto po naming makita ka. Bulong ni na Maya at Mila. Kung ganun, dapat maghintay sina Maya at Mila dito hanggang matapos ang trabaho ng mama niyo. Mas mabuti iyan kaysa mahintay sa lamig sa parke. Pakakainin ko kayo. Hindi na ito abala. Hindi ko lang kayang ipawalang bahala ang mga bata na kumakain ng pandesal sa parke sa gabi. Ganyan ang ugali ko. Paulit-ulit na umiling si Aling Celia. Ngunit tinitigan ni na Maya at Mila ang kanilang ina ng may pag-asa. Mama, gusto po namin dito. Ako rin po, pagkatapos mag-isip sandali, tumango si Aling Celia at yumuko. Kung gayon, maraming salamat po. Nang gabing iyon, pag-uwi ni na Aling Celia at ng mga bata, kaagad nilang kinakausap ang larawan ni Dante nang may pananabik. Dante, may nangyari po ngayong araw. Nakita ko po ang taong matagal mo nang gustong pasalamatan. Nang kumain po ako ng mami ni Mang Ben, kakaiba. Parang ikaw ay nasa tabi ko. Ang saya ko po talaga, nilapitan ni Maya ang larawan. Gusto ko pong ipakain din kay tatay. Gusto ko po na kumain tayong lahat ng sabay-sabay. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Mila at naiyak din si Maya. Masarap po. Lasa po ni tatay. Tatay, miss na po kita. Miss na rin po kita. Dahan-dahang niyakap ni Aling Celia sina Maya at Mila. Kaya nagsimulang maging bahagi ng buhay sa Benis Pancitan sina Maya at Mila. Pagkatapos ngang klase, dumating sina Maya at Mila sa tindahan na may suot pa rin ang kanilang nga bag. Lolo Ben, nandito na po kami. Ay, welcome back. Gawin niyo na ang inyong homework. Sige po, Lolo Ben, paano po ito? Dito, kailangan mo munang ibawas ang 10. Ay, nagawa ko na po. Binibigyan ni Mang Ben ng homework sina Maya at Mila. Pinapakain sila. At minsan ay tinutulungan din niya sila sa tindahan. Mami ni Lolo Ben, masarap po ulit ngayon. Ganun ba? Mabuti naman. At pagkatapos ng alas 9 gabi, susunduin sila ni Aling Celia. Mang Ben, maraming salamat po ulit ngayon. Ayos lang, sina Maya at Mila, tapos na ang kanilang homework ngayon. Nakatulong sila sa paglilinis ng mesa, kaya nakatulong sila. Tinuruan po kami ni Lolo Ben sa homework. Napakahusay po niyang magturo. Ngumiti si Mang Ben nang mahiya sa mga papuri ng dalawa. Habang nakpapatuloy ang mga araw na iyon, naging malapit sina Maya at Mila kay Mang Ben. Tingnan niyo po ito, Lolo Ben. Ipinakita ng dalawa kay Mang Ben ang kanilang guhit. Wow,
Napakahusay naman nang umupo si Mang Ben sa maliit na upuan. Umupo si Mila sa kanyang kandungan. Dahan-dahang inilagay ni Maya ang kanyang kamay sa balikat ni Mang Ben. Mahal na mahal po namin si Lolo Ben. Hehe, maraming salamat sa inyong dalawa. Bahagyang nanginginig ang boses ni Mang Ben. Para kay Mang Ben na walang anak, ang pagmamahal nina Maya at Mila ay init na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Nakausap ni Mang Ben si Aling Nena sa kanyang karaniwang lakad. Aling Nena, tinatawag ako nina Maya at Mila na Lolo Ben. Ako ay Lolo. Ang magkarunang ana ay pangarap na pangarap ko, pero ang magkarunang apo, ang cute-cute nilang dalawa. Kung nandito ka, mas mahal mo pa sila sa akin. Hinaplos ng hangin ang mukha ni Mang Ben. Malamig sana ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, naramdaman niya ang init. Samantala, sa bawat pakuha ni Aling Celia sa mga bata, nararamdaman niya ang kabutihan ni Mang Ben. Ngayon, tinuruan po ako ni Lolo Ben ng ganito. Pinakita po sa akin ni Lolo Ben kung paano gumawa ng gulay. Habang pinakikinggan si Mila na masayang nakukuwento, naramdaman ni Aling Celia, ang init ng benis pancitan ay galing sa kabutihan ni Mang Ben. Hindi ito dapat mawala. Kakaiba, naramdaman ni Aling Celia ang pagnanais na iyon. Isang gabi, si Aling Celia, nang kunin sina Maya at Mila, ay nagsalita. Mang Ben, may hihilingin po ako sa inyo. Ano iyon? Umubo si Mang Ben. Pwede po ba akong tumulong sa tindahan na ito? Bigla naman. Hawak ni Aling Celia ang kanyang kamao sa kanyang tuhod. Matagal ko na pong pinagsisisihan na isinara ko ang tindahan ng asawa ko. Naisip ko po na ako ang nagpatapos sa alasan na pinoprotektahan niya. Ngunit nakita ko po ang benis pancitan. Kaya po gusto ko pong tumulong. Parang pagbibigay pugay sa asawa ko ang magtrabaho dito. Seryoso si Aling Celia. Ngunit hindi agad makasagot si Mang Ben. Pinasasalamatan ko ang iyong kagandahang loop, ngunit sa totoo lang, plano kong isara ang tindahan sa lalong madaling panahon. Ha? Bakit po? May utang na halos 5 milyon. Tinanggihan ang karagdagang pautang. Ang masuki ay pawang matatanda na at wala akong nakikitang pag-asa na magkaroon ng bagong customer. Matanda na rin ako. Pasensya na. Tumingin si Mang Ben sa larawan ni Aling Nena na nakasabit sa counter. Pero, sinimulan ni Aling Celia, ngunit dahan-dahang umiling si Mang Ben, hindi ko kayang isama kayo sa kaguluhan. Nang gabing iyon, kinausap ni Mang Ben ang larawan ni Aling Nena. Aling Nena, nakikinig ka ba? Nagpapasalamat ako talaga na pinrotektahan ni Dante ang lason benis pancitan sa ibang lugar. Ang isang mangkok ng mami na inialay ko kay Dante noon ang bumuo sa kanyang buhay. Pakiramdam ko, nagkaroon ng kabuluhan ang aming ginawa. Ipinakilala pa ako ni Maya at Mila at ni Aling Celia at alam mo ba, ngayon, gusto ni Aling Celia na tulungan ako sa tindahan. Natuwa ako, pero tinanggihan ko. Hindi na magtatagal ang benis pancitan. Naranasan na ni Aling Celia at 6 bata ang mawalan ng tindahan ni Dante. Hindi ko sila kayang bigyan ng ikalawang kalungkutan. Pagkatapos ng ilang araw, may isang lalaki na dumalaw sa benis pancitan. Matagal na po. Ako po si Ginong Reyes. Kumunot ang no ni Mang Ben. Si Ginong Reyes ang empleyado ng kooperatiba na tumanggi sa karagdagang pautang ni Mang Ben ilang taon na ang nakakaraan. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Mang Ben nang may pagdududa at yumuko si Ginong Reyes. Pasensya na po sa pautang nun. Dati, puro numero lang ang nakikita ko. Inangat ni Ginong Reyes ang kanyang ulo at tinitigan si Mang Ben. Pero ngayon naiintindihan ko, may halaga ang inyong tindahan na hindi kayang sukatin ng numero. Ano ang ibig mong sabihin? Pagkatapos po akong magretiro sa kooperatiba ilang taon na ang nakakaraan, naging malaya ako at nagsimula akong maglakad-lakad sa palengke sa tanghali. Nang pumasok ako sa mga tindahan na dati hindi ko pinapansin, nakita ko po na ipinagmamalaki ng bawat may-ari ang kanilang trabaho at mainit ang pakikitungo sa mga customer. Mayroon pong bagay doon na hindi
matatagpuan sa malalaking tindahan. Ngunit unti-unting nawawala ang mga tindahan na iyon. Dun ko po unang napagtanto. Sumakit po ang puso ko sa katotohanan ng mga bagay na sinira ko sa pamamagitan lamang ng numero. At nagtatagpo ako ng NPO para sa pagpapaunlad ng komunidad. Naniniwala po ako na ang Benis Pancitan ni Mang Ben ay isang tindahan na dapat manatili para sa komunidad. Pinasasalamatan ko, ngunit sa tingin ko, panahon na para isara ang tindahan na ito. Malaki na rin ang pinsala ng mga kagamitan at wala akong pondo para ayusin. May paraan po. Kung mag-apply po tayo para sa grant sa pagpapaunlad ng palengke, makakakuha po tayo ng pondo para sa renovation at makikipag-ugnayan din po ako sa kooperatiba para sa muling pagsasayos and kondisyon pagbabayad. Habang naguguluhan si Mang Ben, inilagay ni Ginong Reyes ang kanyang calling card sa counter at sinabing, "Paki-consider niyo po," at lumabas ng tindahan. Komplikado ang nararamdaman ni Mang Ben habang tinititigan ang calling card. Nakakatuwa, ngunit hindi ito isang simpleng desisyon. Nang gabing iyon, habang pauwi sina Aling Celia at ang mga bata, tumayo sina Maya at Mila sa harap ni Mang Ben. "Lolo Ben, magsasara na po ba ang tindahan na ito? Ha? Bakit bigla?" Sabi po kasi ni Mama. Nag-apologize si Aling Celia ng may hiya. "Pasensya na po, Mang Ben. Lolo, magsasara na po ba talaga ang Benis Pancitan?" Hindi makasagot si Mang Ben. Si tatay po, lagi niyang sinasabi, ang lasa ang mami ni tatay ay galing sa taong tumulong sa kanya noon. Balang araw, magpapasalamat ako, pero po, namatay na si tatay. Kaya po, kami na po ang papalit kay tatay. Lolo Ben, salamat po. Salamat po sa pagtulong kay tatay. Sa mga tapat na salita na puno ng damdamin, naramdaman ni Mang Ben ang mainit na bagay na umaakyat mula sa kanyang dibdib. Pagkatapos, dahan-dahang hinawakan ni Maya ang kamay ni Mang Ben. "Lolo Ben, gusto po namin na ipagpatuloy niyo po ang tindahan na ito. Parang po kasi, kapag nandito kami, malapit lang sa amin si tatay, pakiusap. Tutulong din po kami. Kung magsasara po ang tindahan na ito, hindi na po namin makakain ang mami ni tatay. Mas lalo po kasing lalayo si tatay." Sa sandaling narinig ni Mang Ben ang salitang iyon, bumuhos ang luha sa kanyang mata. Ganun pala, para sa mga batang ito, ang mami ng Benis Pancitan ay ang lasang kanilang ama. Dito, ang amoy ng sabaw, ang init ng mami na kanilang kinakain, ay naging kanlungan upang alalahanin ang kanilang yumaong ama. Hindi mapigilan ni Mang Ben ang kanyang luha, nakakaiba maging sa kanya. Pagkatapos, si Aling Celia, na tahimik na nakikinig, ay nagsalita. "Mang Ben, pakiusap din po ako." Pinunasan ni Mang Ben ang kanyang luha at tiningnan ang mukha ng tatlo. Sina Mila at Maya ay umiyak, at si Aling Celia ay tinitingnan siya ng may mga mata na tila nakdarasal. Ang alok mula kay Ginong Reyes, ang kahilingan nina Aling Celia at ng kambal, iba't ibang salita at damdamin ang nagsama-sama, at pakiramdam ni Mang Ben ay may liwanag na pumasok sa kanyang puso. "Susubukan ko pa ng kaunti." Ang salitang iyon ay natural na lumabas sa bibig ni Mang Ben. Biglang inangat ni Mila ang kanyang mukha. "Talaga, Lolo Ben? Talaga po?" "Oo, yahay." Habang masayang nagtatatalon sina Mila at Maya, tinakpan ni Aling Celia ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay at nanginginig ang kanyang balikat. Kinabukasan, tinawagan ni Mang Ben si Ginong Reyes. "Ginong Reyes, tatanggapin ko ang iyong alok." "Talaga po?" Nagpasya akong subukan pa ng kaunti. Pakiusap." Agad na kumilos si Ginong Reyes. Nag-apply siya para sa grant sa NPO at nakakuha ng pondo para sa renovation ng tindahan. Naayos ang lumang banyo at dingding at inayos din ang lumang kagamitan sa kusina. Tungkol naman sa kondisyon ng pagbabayad ng utang, nakipag-ugnayan siya sa kasalukuyang tagapamahala ng kooperatiba at nire-adjust ang buwan ng bayad para bumaba. Pagkatapos, kinausap ni Mang Ben si Aling Celia. "Aling Celia, tungkol sa pinausapan natin noon,
Kung hindi nakbago ang isip mo, tutulungan mo ba kami? Namilog ang mata ni Aling Celia. Talaga po? Kailangan ng Benis Pancitan ang iyong tulong simula ngayon. Maraming salamat po. Magpupursige po ako. Na-quit si Aling Celia sa kanyang part-time na trabaho at nagsimulang magtrabaho sa Benis Pancitan. Welcome po. Sa pagtingin kay Aling Celia na masiglang nakikipag-ugnayan sa mga customer at ngumingiti, naalala ni Mang Ben ang panahon na kasama niya si Aling Nena sa pamamahala ng tindahan at naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali, tinuruan ni Mang Ben si Aling Celia kung paano gumawa ng sabaw. Hilahin ang kombu bago kumulo. Kung magpapabaya ka rito, masisira ang lahat. Pagkatapos ilagay ang katsuobushi, patayin ang apoy at hintayin itong lumubog ng kusa. Huwag mong madaliin. Seryosong tinitigan ni Aling Celia ang mga kamay ni Mang Ben at isinulat ang bawat hakbang sa kanyang notebook. Subukan mo, opo. Nagulat si Mang Ben sa malinis na gawa at pamilyar na galaw ni Aling Celia. Aling Celia, magaling ka. Salamat po. Nakatulong na po ako sa asawa ko noon, pero malaking pag-aaral po ulit ang matutunan mula sa inyo. Habang nakangiti si Aling Celia ng may kapakumbabaan, mas lalong nagtiwala si Mang Ben sa kanya. Aling Celia, tutulungan mo ba ako sa paghahanda ng mami ngayon? Pwede po ba? O, naisip ko na pwede. Kung kituro sa iyo ang lahat nega nalalaman ko. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Aling Celia ng bulong ni Mang Ben. Ang presensya ni na Maya at Mila ay nagdala rin ng liwanag sa tindahan. Welcome po. Tubig po. Ay may cute na signboard girl. Dahil kay Aling Celia at sa mga bata, lumawa ang hanay ng mga customer. Unti-unti, ngunit sigurado, bumalik ang mga customer sa Benis Pancitan. Isang araw, may dumalaw na lokal na reporter para mag-interview. Isang artikulo ang inilathala na may pamagat na Benis Pancitan, 40 taon ng mami, ang kwento ng kambal na nakokonekta sa lasang ama. Nakasulat doon ang nakakaantik na kwento and kakaibang tadhana ni na Maya at Mila na nagsimula nang magbigay si Mang Ben ng isang mangkok ng mami sa isang estrangherong binata 20 taon na ang nakakaraan. Dumami ang taong dumalaw pagkatapos basahin ang artikulo at ito ang naging dahilan ng biglang pagdami ng mga customer. Isang araw, pagkatapos magsara, tinikman ni Mang Ben ang sabaw na niluto ni Aling Celia. Isinubo niya, ipinikit ang mamata at dahan-dahang tumango. Halos katulad na ang akin. Pagkatapos, humarap siya kay Aling Celia. Aling Celia, ipagpapatuloy mo ba ang lasangang tindahan namin? Ha? Kahit mawala ako, kung ipagpapatuloy mo, mananatili ang lasa ang Benis Pancitan. Bibigyan mo ba akong paasa sa nalalabi kong buhay? Pinunasan ni Aling Celia ang kanyang luha. Mang Ben, maraming salamat po. Ipagpapatuloy ko po talaga. Ganun ba? Salamat. Saka, hindi naman po kailangan na sabihing nalalabi kong buhay. Uso na po ang 100 taong buhay ngayon. Marami pa po kayong dapat pagtrabahuhan. Mang Ben, hoy, hanggang kailan mo ba ako pagtatrabahuhin? Tumawa si Aling Celia. Lumipas ang maaraw at naging matatag ang kitang Benis Pancitan. Mayos din ang pagbabayad ng utang. Nagawa ni Mang Ben na ipakatiwala kay Aling Celia ang kusina at hindi na niya kailangang pasanin ang lahat mag-isa. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang oras ng paglalakad pagkatapos magsara. Simula nang mawala si Aling Nena 10 taon na ang nakakaraan. Gabi-gabi ay naglalakad si Mang Ben. Mag-isa siyang lumalabas sa lamig ng gabi, kinakausap ang kanyang yumaong asawa, ibinubuhos ang kanyang maalalahanin at kahinaan. Ngunit iba na ngayon, hindi nagbago ang kanyang kaugalian sa paglalakad, ngunit nagbago ang kanyang masalita kay Aling Nena. Ang sabaw ni Aling Celia, malapit na sa akin. Ngayon, tumulong din sina Maya at Mila sa tindahan. Sinabi ni Aling Josie, isang suki, na sumasakit ang kanyang balikat, kaya sabay silang na-massage. Ang saya ni Aling Josie. Unti-unti,
nakaukit ang payapang ngiti sa sulok nga mata ni Mang Ben. 7 taon na ang lumipas mula nang muling maitatag ang Benny's Pancitan. Habang ang kusina ay puno ngang usok at amoy ngang sabaw, si Mang Ben, na ngayon ay 75 taong gulang, ay maingat na nagdaragdang ang pampalasa. Sa kanyang tabi, nilalamas ni Aling Celia ang masa, katulad ng galaw ni Mang Ben, pantay ang kapal at lapat ng kanyang hinihiwang noodles. Wala na siyang pag-aalinlangan. Aling Celia, ang noodles ngayon, maganda ang pagkakagawa. Salamat po. Hindi pa rin po ako kasinggaling ni Mang Ben. Hindi, mas masarap ka na siguro sa akin. Tumawa si Mang Ben, at mula sa kabilang counter, narinig ang masiglang boses. Welcome po. Makasabay ang boses nina Mila at Maya, ngayon ay 16 na sila, at patuloy silang tumutulong sa tindahan na may walang hanggang ngiti. Si Ginoong Reyes ay naging regular na suki na rin, kumakain ng tanghalian sa tindahan halos kalahati ng linggo. Lagi siyang nakaupo sa dulo ng counter at nag-order ng mami. Mang Ben, masarap na naman ngayon. Siyempre, mahigit 40 taon ko na itong ginagawa. Magaspang na sagot ni Mang Ben at masayang tumawa si Ginoong Reyes. Isang malamig na gabing taglamig. Oras na para magsara, at lumabas sina Mila at Maya para ibaba ang roleta. Pagkatapos, nagmamadali silang bumalik sa tindahan. Lolo Ben, ano? Bakit? Pagkatapos, sa likod ng dalawa, nakatayo ang isang batang lalaki na kasing edad ng isang estudyante ng elementarya. Nakasuot pa rin ang kanyang bag, nanginginig siya sa ginaw. Nakita po namin ang batang ito na nakaupo sa harap ng tindahan. Mukhang gutom po. Kaya pakainin niyo po ngami. Tahimik nang umiti si Mang Ben. Bata, umupo ka. Pakakainin kita ng mainit na mami ngayon. Pinaupo ni Mila at Maya ang batang lalaki sa counter. At mahina siyang nagsalita na tila mawawala. Wala po akong pera. Ngumiti si Mila. Ayos lang, di ba lolo? Oh, regalo iyan mula kay lolo. Kung kumain ka ngang mami ni Lolo Ben, lalakas ka, sabi ni Mila. At tumango si Aling Celia nang may ngiti. Heto na, nang ilapa ang mangkok sa harap ng bata, kinuhang bata ang chopsticks gamit ang nangingini na kamay at sumipsip ngang sabaw. Bumuhos ang luha sa kanyang mamata. Ang init, umiyak na kumakain ang batang lalaki ngang mami. Sa tabi niya, sinabi ni Mila, dahan-dahan ka lang. Dahan-dahang inabot ni Maya ang tubig at tahimik na pinakmamasdan sila ni Aling Celia. Tahimik na pinakmamasdan ni Mang Ben ang tagpong iyon mula sa kabilang counter. Hindi nawawala ang kabutihan. Ang kadena nginit na nagsimula sa isang mangkok ng mami ay tahimik, ngunit siguradong nagpapatuloy. Tiningnan ni Mang Ben ang larawan ni Aling Nena na nakasabit sa likod ng counter at pakiramdam niya ay ngumiti ito sa kanya. Welcome po. Makasabay ang boses ni Mila at Maya. Mami po na may gulay at keso po. Sige, sagot ni Mang Ben at sinindihan ang kalan. Ang Benny's Pancitan ay puno pa rin ng mainit na usok at tawanan ngayong araw.